Minamadali na ng Senate Committee on Finance ang pag-amyenda sa panukalang 2026 budget para hindi i-reenact o ulitin ang national budget ngayong taon. Sa gitna po yan ng suspensyon ng sesyon sa Senado matapos magkasunog sa Senate building kahapon. Nakatutok si Maki Pulido. Gipit na nga ang schedule na suspindi pa ang Senate session ngayong araw matapos magkasunog kahapon sa third floor ng Senate building. Nag-inspeksyon lang muna kanina si Senate President Tito Soto para alamin ang tindi ng pinsala ng sunog. Kahit na holiday bukas sa Pasay City dahil Pasay Day, papasok ang mga senador para sa pagpapatuloy ng period of amendments. Paspasan na ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian para maiwasan ang reenacted budget. Kung walang aberya, inaasahang simula ng bicameral conference sa December 11 at mapirmahan ang BICAM report ng December 16 o isang araw bago ang Senate Christmas break. Target mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act sa December 29. Very tight, to be honest about it. Kasi like pag titignan mo nga yung bicameral na mention ko, 3 days lang yung binigay namin sa sarili namin. So we have to really work fast and find a common ground. Kung dati, sarado sa publiko ang bicameral conference, ngayon naka-live stream ito. Sa BICAM, pag-iisahin ang Senate at House version ng panukalang budget at isang yugtong ito sa budget process kung saan nagkakaroon noon ng budget insertions. Inaasahan ni Gatchalian na magkakaroon ng mainit na debate sa ilang issue. Isa ang unprogrammed budget, lalo't tinapyas ito ng Senado sa 170 billion pesos mula sa 230 billion pesos. Posible ring pagtalunan ang dagdag na budget para sa rehabilitasyon ng mga probinsyang nasalanta ng mga bagyo. Para matapos ang BICAM sa loob ng 3 araw, gusto ni Gatchalian limitahan ang diskusyon sa mga pagkakaiba lang ng House at Senate version. So I would suggest, dahil naka-upload naman nito sa website at yung Senate third reading version, at kung ano yung mga differences doon, yun na lang ang pag-uusapan. I would propose na ganun na lang, na wala na tayong pag-uusapan outside of those. Kung hindi, talaga magiging unwieldy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog sa third floor ng Senate building. Nang apulahin ng mga bumbero ang sunog, nag-leak ang tubig sa session hall, pati sa ibang bahagi ng gusali. Pero kaninang tanghali, bukas na mga ilaw sa session hall at meron na ring air conditioning. Pinatutuyo na lang ang carpet at chine-check ang mga nabasang electrical wiring. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.